Eto mga kapatid, napigilan daw ng PCG mga tol, no, ang planong reclamation ng China sa may Sabina Shoal. Ito yung pinag-uusapan natin kanina sa reaction video natin. No? So napigilan daw ng PCG sa pamamagitan ng presensya ng mga barko ng Pilipinas. Alamin natin to mga tol mula rito sa UNTV News and Rescue. Ano, naniniwala ang Philippine Coast Guard na napigilan ng umano'y pinaplanong reklamasyon o reclamation ng China sa Sabina Shoal dahil sa pananatili ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. So alamin natin to mga tol, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin. I think this is the reason why we can say na we are effective in deterring China from doing this small-scale reclamation because China also doesn't want to get caught on how they do it. Napigilan ng Philippine Coast Guard ang planong reklamasyon ng China sa Sabina Shoal. Ito ang ipinahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. So palakpakan kung totoo man. Kung talaga napigilan ng Philippine Coast Guard mga tol ang planong reclamation ng China, good job. No, good job talaga mga tol. Kasi napigilan sa maayos na paraan. Walang nangyaring banggaan, walang nangyaring water cannon mga tol. Sabi nga gano'n ni Commodore Tariela, kasi mismo ang China ayaw nilang mahuli sila. They don't want to be caught. Sabing gano'n. Ginagawa nila itong mga bagay na to. Kasi mismong China alam nilang labag sa batas, labag sa international law, labag sa UNCLOS yung ginagawa nila. Sadyang pinakapal lang ang mukha nila ng walang hiya. Walang kahihiyan. Kaya nagagawa nila yung mga bagay na ganyan. Matapos matuklasan kamakailan ang pagtatambak ng coral sa lugar. Ayon kay Commodore Tariela, kung naging matagumpay ang China sa kanilang planong reklamasyon sa lugar, lubha itong nakakabahala para sa bansa dahil mahihirapan ng makapagsagawa ang Pilipinas ng rotational at resupply mission sa mga sundalo ng bansa sa nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. Isa pa pala yan mga tol. Biruin mo no, bukod dun sa napakalapit na daw yan sa Reed Bank na mayroong malaking deposito ng langis. Isa pa pala yan sa makakaapektuhan yung pag-resupply mission natin dito sa Ayungin Shoal. At pag natigil ang resupply mission natin dyan mga tol, mapipigil lang i-pull out yung mga sundalo dyan mga tol. Kasi mahihirapan nga magugutom naman yung mga sundalo dyan, masisiraan ng ulo yan dyan. Kaya nga may rotation dyan . Kasi biruin mo, iwan ka sa gitna ng dagat. Wala kang ibang araw-araw nakikita kundi yan lang. Baka nga walang signal dyan . Di ba? So masisiraan talaga ng ulo mga sundalo dyan mga tol. Kaya tignan mo yung mga sundalo nandiyan dyan pag nakukuha na sila ng video, mga mukha na silang ermitanyo, di ba? Ngayon, pag hindi na sila nasusuplayan, pupull out na sila ng gobyerno dyan. So ang mangyayari, mapapasakamay na rin ng China yan. Di ba? Hindi nila mapigilan yung resupply mission, so gusto nila magtayo ng island. Aba, ibang klase. So buti na lang naagapan ng PCG, no? At sana magtuloy-tuloy yan. Huwag nang bitawan ng PCG yun mga tol, sana. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another naval base or something, it will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission because they have already encircled the entire Ayungin Shoal. Susunod nun, kanila na rin yung Ayungin Shoal kung naituloy nila yun. If ever they're going to be successful in Sabina Shoal. Bukod sa BRP Teresa Magbanwa, nagpapatrolya din ang 2 pang 44-meter vessel ng PCG sa lugar, ang BRP Cabra at BRP Malabrigo. That's what I'm saying is that the commandant for the Philippine Coast Guard has to make sure that we're not going to allow China from carrying out a successful reclamation in Sabina Shoal. Sa halos isang buwang pananatili ng barko ng PCG sa Sabina Shoal, tagal na no, 1 buwan na. Naging maingat ang mga galaw ng mga barko ng China. Kitang-kita mga kapatid, no? Kung nga dito biglang naging maingat ang galawan ng mga China, ng mga Chinese, 'di ba? Alam natin mga tol na ibig sabihin niyan o indikasyon niyan na alam din nilang mali ang ginagawa nila mga tol. Sadyang pinakapal na lang talaga ng panahon ng mukha nila mga tol. Di ba? Alam nila mga kapatid na labag sa batas ang ginagawa nila yung pagsira sa mga corals. Di ba?
At saka alam nila mga tol kahit na hindi nila tanggapin, mananatiling bind talaga yung batas at saka doon sa 2016 Arbitral Award. Nanalo Pilipinas doon, wala silang karapatan diyan. Pero tignan mo, pinipilit pa rin nila. Pero yun ang pumipigil sa kanila kasi hindi nila pwedeng ipagpilitan yun. Lalabag sila talaga sa batas ng todo-todo pag ipinagpilitan nila yan. Ngayon, ano lang talaga to? Patibayan na lang kung sinong matatakot. 'Di ba? Yun ang gagawin ng China, manakot na manakot na manakot. Kapag natakot ang Pilipinas, talo ka, alis ka diyan, o kanila na 'yan. 'Di ba? Walang gera. Walang gera kasi ayaw mo labanan sila dahil nga takot ka 'di ba? Walang gera pero nakuha nila yung gusto nilang mangyari. Nagawa nila yung gusto nilang mangyari. Wala mang gerang naganap pero talo na tayo doon pag ganun. Pag natakot na tayo diyan, pag naging sunod-sunuran na lang tayo sa gusto nila. Kaya nga buti na lang yung administrasyon ngayon mga tol. Ayaw man ng administrasyon ngayon ng gera mga tol, pero hindi rin papayag ang administrasyon na yumuko na lang sa China. Diba? Unlike sa mga nakaraan dyan, ng tapang dito sa Pilipinas, diba? Kung makapagmura ka, alam mo talaga. Tapos kay Xi Jinping, yuyuko-yuko naman pala, diba? O, ang dami pa rin taga-suporta nun. PCG sa Sabina Shoal, naging maingat ang mga galaw ng mga barko ng China. Kaya malaking palaisipan sa PCG kung paano na isasagawa ang pagtatambak ng mga patay na corals ng mga barko ng China sa lugar. It still puzzles Dr. Anticamara. It also puzzles us. How do they dump the dead corals? Ayaw pa kasi tanggapin ng PCG. Hindi nyo naman kasi namomonitor talaga 24 hours a day. Hindi naman magic yan. Walang magic na bigla na lang nagsulputan yung mga corals doon. May mga time talaga na hindi namomonitor ng PCG habang tinatambak ng China yan dyan. Alangan ng sumulpot na lang yung mga patay na corals doon. Ang pinakasagot dyan, may mga time talaga. May mga time na hindi talaga namomonitor ng PCG. Kaya naitambak ng China yung mga patay na corals doon. Kailangan lang talagang tanggapin ng PCG yung katotohanan. Hindi pwedeng napapuzzle sa kanila yan. Hindi yung magic. Di ba? Is it through sandbagging? Is it through hydraulic vacuum? There are different ways. Pero ang intention nga natin dito, why we decided to anchor Philippine Coast Guard vessel as the rigid hull inflatable boats roam around the area is to catch them talaga. For us to know how they're doing this. Since wala pa talaga tayong photo or image na kung paano natin masasabing how they're doing it, yan yung gusto nating malaman. Plano ng Huwag nang paabutin sa ganun na nagtatambak na naman sila, di ba? Basta alam natin sila nagtatambak dyan at wala nang iba. Kailangan gumawa ng paraan ng PCG ang kinauukulan para hindi na maipagpatuloy ng China kung ano man ang plano nila dyan. PCG na muling magdala ng marine scientists sa lugar para suriin ang mga itinambak na mga corals sa mga sandbar ng Sabina Shoal. Ang Chinese Embassy hindi pa nagbibigay ng komento kung inaamin nila o itinatanggi ang pahayag na ito ng PCG. Pero ayon kay Commodore Tariela, is not that confident to say and to confirm that that's their vessel. But again, let me stress this fact. It is not that I think that these are their vessels. We have photos and videos to prove that. Oh. And they should be man enough to accept. Hindi lang proud siguro yung Chinese Embassy kasi alam nilang sablay 'Di ba? Kapalmoks kasi kaya hindi maamin ng Chinese Embassy. That they have really deployed and intruded our own waters. Ryan lang. Hindi lang basta sa tingin, no? Hindi lang basta sa tingin ni Commodore J. Tariela, hindi lang basta sa tingin ng PCG Chinese vessel to. May mga picture and video sila na magpapatunay na ito talaga yung mga barko ng China, mga tol. Ganon sila kakapal ang mukha, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito, mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.